She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung ating Vice Presidente. No? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang Chief gawin of sa the old trabaho block niya. talaga. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Yes. No? On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit. side. Makulit. Very You would simple know. You would know person. yun And I think it's really more of, makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang kaibigan at bilang isang ina. Yun talagang... Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. Ay, ganun grabe talaga. yun. Grabe Hindi yun. Doon ako Nakipag-away pa siya. namangha Oo. talaga sa She kanya. really values the people who work with her. Yes, tama. And kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Itong impeachment, without going into the merits, Of course. alam naman natin, of course, it's a matter of great public interest. Opo. So, lahat ng facets yan is covered by media. As sa iyong opinion, as a lawyer, yun bang televised o publicized ang trial, does it help the defense? Does it harm the defense? Or I think- does it help the prosecution or harm the prosecution? You know, I hope you don't think this is a safe answer, no? But kasi ito yung totoong nasa isip ko. Double-edged kasi na highly publicized ang isang trial. Why does it help? Kasi gusto nating maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino, na walang basehan yung naging mga paratang, aligasyon laban sa Vice Presidente for the past, I don't know, 2-3 years. No? Yes. But bakit double-edged? Kasi, syempre, nandun talaga yung tendency na trial by publicity talaga yung nangyayari. At as you know now, we have social media. Hindi katulad ng mga previous impeachments. Now we have social media. So, ibang opinion ang marinig mo. There are more legal experts than lawyers in the country right now. Diba? So, ang daming iba-ibang opinion na marinig Marami mo. mga attorney Google ngayon Syempre, we're also very cautious and conscious of that. That's why I think it's very important na aside from the social media, tayo, bilang mga abogado, we don't blur the lines. Whether ano ang kulay mo sa politika, let's be objective when we talk about the law sa taong bayan para ma-explain natin na mabuti. That's why I'm saying it's double-edged. Kasi una, mapapaliwanag mo sa tao, yes, pero kailangan naman talaga ng transparency. Pero pangalawa, medyo masasubject talaga ang isang respondent, katulad ng isang akusado, sa trial by publicity. So we're very conscious of that. Pero importante yung transparency. Kaso may isa kaibigan ko, advocate siya ng transparency, but for women's clothing daw. Anyway, Ay, nako. Attorney Sino kaya itong talaga. kaibigan yun na to? hindi ko nababanggitin. Baka mabash Anyway, Ina, may tinatanong ko sa akin Oo, kanina. marami akong tanong. Attorney, huwag kang mag-alala. Hindi, may gusto akong lumabas na ngayon na tanong. Ano Kasi ba? tinatanong mo sa akin. Oh, sige. Para sa akin, kung ano mas mahirap. Sabi ko, itanong mo kay... okay. Itanong mo sa guest natin, wag sa akin. Ano pong mas mahirap? Sumagot sa media or sumagot sa nanay mo? Definitely sumagot sa nanay ko. Talaga? Kasi bago pa ako sumagot, alam na ng nanay ko yung sasagutin ko. Sasagot yun ko, naman diba? pala. So definitely sa nanay ko. Sa nanay niyo po. Oh, attorney. Oo, hindi. Baka marami ka rin. Yung nabanggit kanina ni Michael, I'll just call you Michael, Opo, opo. Oo. Na yung defense team, na pag-usapan natin. So there are 19 ba na defense lawyers? 16. 16. 16. Oo. Yan, sige. Plus ikaw, kasama ka naman doon sa 16. Opo, kasama na po. Oo. Alam naman natin na, well, I speak only for myself. May mga mababait na mga abogado that lawyers have some of the biggest egos in the country. It's true. So, how are the dynamics, if you don't mind, in general terms? Paano kung may disagreement with respect to strategy, legal interpretation, etc.? Paano nyo nare-resolve? 16 lawyers kayo. Natural naman po yan. As you say, diba, you have 10 lawyers in the room, you have 12, 15 opinions. Oo. But Sinabi I mo. think what works is we're working with a law firm. No? Well, may sarili akong firm, but ako lang naman talaga yung main na nasa impeachment. And then, we're working with Fortuna, Narvaez, and Salazar. No? Yes, oo. So, since may law firm ka, medyo
it's different from putting 16 individuals together eh. Sa isang law firm, meron ng reporting lines dyan, may hierarchy na, kumbaga. So we just work within the Fortuna Nervasa system. Siyempre, si Sheila Season, who will be our lead counsel really, is a partner in FNS. So siya talaga yung, kumbaga, lahat kami may opinion, but at the end of the day, lahat din kami, kung anong sabihin ng lead firm, no? Talagang we will just have to set aside the ego and just abide by kung anong direction ng team. But more importantly, I think everyone is passionate naman sa team to really just parang itabi muna natin yung mga ego natin. Ang kailangan natin dito is madepensahan ng vice-presidente. So, it's easier said than done, but it's easier in our case. Kasi nga, we're working with a law firm na meron ng, kumbaga hindi ka na maghahanap sino magsusulat nito, sino magre-research nito. Meron na. And then it just comes up to us for May review. follow-up lang ako before we go to Ina's question. Nabanggit mo na yung Fortune Nervasa. I hope you don't mind this question. Wala bang awkwardness considering that Sig Fortune is the brother-in-law of the Remulias? To be honest, wala. Because si Attorney Sig, before the defense team was formed, alam naman natin na yung background niya. And I believe in Attorney Sig. I sat down with Attorney Sig early on, and very professional yung tao. No? So siya naman talaga, alam naman natin mga abogado, hindi naman maiwasan yung conflict. May minsan may kamag-anak ka na ganito. Yes. No? But very professional naman siya. And I've seen how he's fought for his clients. And I'm confident that, and I've seen it actually, that he's doing the same for the Vice President. Okay. Ina? Yes po. Ito po, attorney, curious lang po kami. Bilang legal counsel po ni VP Sara Duterte, ano pong isang bagay na gusto po ninyong malaman ng publiko tungkol sa kanya? She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung ating Vice Presidente. No? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang Chief gawin of sa the old trabaho block niya. talaga. Oo. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Yes. Yeah, oo. On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit, side. yeah, makulit. Well, Very you would simple know. You would know, person. Ina. And I think it's really more of, makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang Sobra. kaibigan at bilang isang ina. Yun talagang... Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. Ay, Ah, grabe ganun talaga. yun. Grabe Bilib ako ron. yun. Doon ako Nakipag-away pa siya. namangha Oo. talaga sa She kanya. really values the people who work with her. Yes, tama. And kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Speaking of VP Sara, nandiyan na rin tayo sa topic na yan. Without going to any privileged information, is there any particular conversation na pwede mo i-share sa amin na that has stuck to your mind na tumatak sa iyong isipan with respect to VP Sara? It's more of the private conversations that we have. Yung Without revealing anything. More on the Yeah. personal level siguro. Yun yung masasabi ko. Kasi nga, ang parat kong sinasabi is, iba siya doon sa mga pinoportray sa kanya sa SOCMED or sa TV, pag may problema ka, she will really listen. So, pag nagsasabi ako ng problema kong personal, she will really listen, give me advice, and help me accept things the way they are now. Pati ba love life? Sinishare niyo po bang Sinishare love naman. life? Pati love life, actually. So pwede din pala siyang Tama. love guru din pala. Love guru. Love life. I agree sa sinabi po ni Attorney Powa. She's really a good listener. Naalala ko nung nag-lunch po tayo, Attorney, talagang nakikinig siya Ay, sa'yo. yes, Yung oo. Salmo 109. Talagang nakatingin si VP Sara sa kanya. Nakikinig po talaga She's siya. talking about yung lunch nung after Nung araw ng araw Davao. ng Davao. Yes. Yes. No, but she is. And singit ko lang siguro to. She is. Opo. And nung nasa DepEd nga kami, ang gusto niyang gawin is really to go down to the school level para kausapin yung mga teachers kung ano talaga yung problema nila. Kasi nga, may ang laki ng DepEd na sometimes yung genuine concerns hindi na umaabot sa central office. Yeah. So, yun yung talagang ginagawa niya nung nasa DepEd kami.